Napaawa ang labi niya. Bagamat alam niyang nagagawi sa England ng lolo, hindi ito nagkaroon ng interaksyon sa ibang negosyante. Hindi nga nagpapakilala ang lolo niya sa kahit sino. Kaya naman labis ang pagkagulat niya. Yes, I am. Why do you ask? Tumawa to ng malakas. Di na tuloy niya alam kung ano talagang tunay nitong ugali dahil sa inasal. Ang mga nasa likod nito ay para mga tangang gumaya din sa matanda. I just know. Your grandfather and I used to be competing in Derby. I heard one of our grandchild had followed his footsteps. Tumango na lamang siya. She wanted to tell them that it's her but she's not the type of person to brag. Ayaw din niyang kunin ang pagkakataong iyon para magustuhan siya ng mga to. Mas gusto niyang makilala siya bilang siya. Where is he right now? I hate to be rude but who are you, sir? Tanong niya. Rio leaned in and whispered. Lolo ko yan. Lolo rin siya ni Beatrice. Nangunot ang kanyang noo at naguluhan. Kung lolo mo at lolo ni Beatrice, bakit kayo ikakasal? Relatives kayo. Di niya pinansin ang presensya ng iba dahil sa pagtaas ng boses niya. Was it an incest? Very distant na sila sa amin. Di na mahalaga kung magkamag-anak o hindi. They care about their wealth more than to think about that. We can hear you. Di siya makapaniwala at napailing na lamang. You called us to say something if I'm not mistaken. What is it? Do not waste my time, boy. I came here to say that I'm engaged with her. Kinuha nito ang kamay niya at pinagsiklop yon. It doesn't matter whether you treat me as your grandson or not, I will live my life freely, away from all of you. Tinitigan niya ang binata, bagamat nanginginig to hanga siya sa pinapakitang tapang. I have my mother's support. I don't care if I can't have you and father's support. I don't care if you disown me. It doesn't matter if I get anything from you or not. For as long as I'm happy and contented, I will leave. So that's your decision, huh? It's always been. You are aware of the consequences of your decisions, Almond? Fully. There is no turning back. Humikbi ang ina ng binata at mula sa bag nito dumukot ng puting panyo. Yes. You will never be henceforth again. All of your money in the bank account will be confiscated and your house near Wallis will be transferred to Beatrice's assets as compensation to what you did to her. Yes, sir. Humigpit ang hawak niya sa binata. Pakiramdam niya ng mga oras na yon, bibitay na ito at lahat ng idinikta na matanda, mga kasalanang nagawa nito. You will never lay your foot on this country, forever. All of your communication to this family will be disabled. As your greatest punishment on harming our sacred family, you, Almond, will be kicked out of this house, forever. Ramdam niya mula sa kamay ng binata ang panghihina, dahil sa bahagyang pagluwag ng kapit ito sa kamay niya. Binitawan niya ang binata at bahagyang umatras. Agad dumapit ang ina at mga kapatid ng binata dito. Napuno ng iyakan ng maluwag na sala. Tahimik niyang pinanood ang mga itong nakayakap sa binata na animoy ito na ang huli nitong araw sa mundo. She could not believe it. Rio did it for her. He gave up everything just to be with her. He gave up his family for someone like her. Samantalang siya hindi man lang niya ito mahirap sa lolo niya dahil natatakot siya. Damn it! Kung kaya ni Rio, kaya ko rin. Do you actually give up everything, Almond? All your hard work and dreams? Hindi makapaniwalang tanong ng matanda. My dreams are nothing if I don't have her. Foolish! The old man hissed. You don't know life. You still naive, Almond. I don't care what you think of me. Then have it your way. I just hope you don't back here, crying. Nagtatagis ang bagang na anang matanda, saka tumayo sa kinaupuan at umalis na sinundan ng gwardya nito. Muli umugong ang iyakan sa buong sala, maging siya hindi napigilang mapaiyak. Pero ganon ang pagsapo niya sa ulo niya nang maramdaman ng hilo. Napailing pa siya pero lalo lang siyang nahilo. Shit! Vanessa? Dahil nakapikit siya, naramdaman na lang niya ang matipunong bisig na umalalay sa kanya. Are you alright? Nag-aalalang tanong nito. Ay, hindi na siya nakapagsalita pa dahil lumutang ng diwa niya at dahan-dahan na siyang nilamon. Ang huli niyang naramdaman ang kamay ng binata na pumangko sa kanya. Puno ng pag-aalala si Rio habang nakatingin pa rin sa walang malay na si Vanessa. Nasa ospital sila tinihintay ang resulta ng test ng dalaga. Kahit kalmado sa kinaupuan habang hawak ang kamay ng dalaga, di pa rin mapakali ang loob niya. Hindi niya alam ang gagawin kapag may nangyaring masama sa dalaga. Everything will be alright, Almond. Bukaw sa kanya ni Eris habang pinipisil ang balikat niya. Vanessa is a strong woman. She can get through whatever this is. I don't know what's going on to her. She just fainted and maybe because she's tired. Sabat naman ni Glenda. You say she's running a ranch all by herself. It must be a very tiring thing to do. Tumango siya. She did, but I never saw her getting tired like this.
She really needs to slow down once in a while. Running a ranch is not a joke. Ani naman ni Tilula. But she really needs to take care of herself. That is more important. But don't worry too much, she'll be fine. Alam niyang pinapagaan lang na magkapatid ang kanyang loob, pero hindi talaga niya maiwasan. Hanggat di niya nakikita ang resulta ng test nito, hindi siya mapapanatag. Di naman nagtagal, pumasok ang doktor na siyang sumuri sa dalaga. Kilala niya ito dahil ito ang doktor ng kapatid niyang si Eris. Agad siyang tumayo at lumapit sa doktor. How's the test? Is something wrong with her? Is she okay? Ngumiti ang doktor. Ang mata nitong nakatago sa likod na makapal na salamin nagbigay sa kanya ng sagot na wala siyang dapat ikabahala. She's fine. Nothing's broken. Except that she tired herself too much and I suggest that she will be needing a bed rest for maybe 4 months. Why? Ang sabi kasi nito, maayos ang dalaga. Ba't kailangan itong magpahinga ng 4 na buwan? Why does she have to bed rest for that long? Well, Mr. Hansford, you see, she's pregnant. Imporma nito. Parang nagtanggalan ng tornilyo sa kanyang panga dahil sa laki ng pagkakanganga. Paulit-ulit umugong sa tenga niyang sinabi ng doktor. Hindi siya makapaniwala at animo hinihintay niya ang pagbawi ng doktor sa sinabi. It's been 3 weeks. Though the baby is holding tight, we have to be sure that it will be okay. I knew it. Eris whispered. That's what happened to me when I'm pregnant with my youngest. Of course, with all my kids. Almond? Tawag sa kanya ni Glenda nang di pa rin siya nakapagsalita. Pilit na rehistro ang sinabi ng doktor. Are you alright? Yes, of course I am. You're going to be a father. Na-excite itong sambit. Oh God, I can't believe that our young brother is going to be a father. Congratulations! Aries came towards him and hugged him tightly. Doon lang niya naramdaman ang galak sa puso. Para siyang nililipad sa sobrang saya. Kung kanina natutulala at gulat siya ngayon, napalitan na ng galak sa puso. Nang bumitaw si Eris sa yakap, kagad niyang nilapitan ang wala pa ring mali na si Vanessa at hinalikan niya to sa noo. Mas may saysay na ang lahat sa kanya. Di na mahalaga pa sa kanya ang kahit anuman maliban kay Vanessa at sa magiging anak nila. Thank you, bulong niya habang nakatitig sa maganda nitong mukha. Naiwan siya sa ospital at nauna nang umuwi ang mga kapatid niya. Kaya nang bumukas ang pinto agad niya yung nilingon. Umangat ang gatla sa kanyang noo nang di inaasahan na makikita ron si Isabel at ang Don na walang emosyong nakatingin sa walang malay na apo. Aaron, usal niya. Kapansin-pansin ang hinugpang sugat sa mukha nito at base sa kilos nito may iniindatong sakit sa katawan. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya pero nagkukurumintado na ang puso niya sa kaba at takot sa matanda. He was scared of his grandpa but he was scared of Don Sergio. Kilala niya kasi ang tunay nitong ugali. I may be busy with all of my work, ani Don, but I still have time to look after my grandchildren. I may be ruthless to all people but I have my soft spot for my family. Siguro sa tingin mo masama akong tao, pero handa akong lakarin ng impyerno, mahanap lang ang mga apo ko. And this, tinuro nito ang apo na nakahiga, is not what I'm expecting. I had enough, my Aaron, being confined, almost dead, and now what happened? Don't worry, Don, she's pregnant. Putol ni Aaron sa kanya. Huwag mo nang pahabain, doon rin naman ang punta mo. How did you know? I happen to have 2 cousins, my friend Kira, Everest's wife, and my wife that has been in that position. You have no idea what I've been through with all of that. Sa tingin mo, di pa ba ako expert na tumingin para malaman kung buntis ba o hindi ang isang babae? Alam ba niya? Pertaining to Vanessa. Galit si Vanessa sa'yo. Sa tingin mo, anong una niyang gagawin pag nalaman niyang buntis siya? She will not do that. Kahit gaano kagalit si Vanessa sa kanya, alam niya, hindi nito magagawang sakta ng kanyang nasa sinapupunan. I know, but the fact is you're still engaged to Beatrice. At ayoko ma-stress siya pag nalaman niyang buntis siya. Mas makakasama sa kanya yon. Wala na ako magagawa, sabi ng Don. I am flying to Puerto Rico at matatagalan ako doon. As much as I want to be with her, this is quite important. Seryosong pagkakatitig sa kanya ng Don. Wala akong pakialam kung kasal ka si Beatrice na yon. Vanessa is more important. Kaya bago ko makauwi, dapat kasal na kayo. Sir? You heard me right, boy. Marry my granddaughter or you will never see the sun set again. Of course, sir. Di dahil takot siya, kundi dahil ito talaga ang gusto niyang gawin. Pakasalan mo siya bago pa lumaki ang siya niya. Bago tutuloy ang tumalikod, pinakatitigan siya nito at ngumiti. Welcome to the family. He smiled back. Thank you, sir. Coming back to the Philippines seems like new and fresh to her.
Di man siya nabigyan ng pagkakataong makaharap ang ama ni Rio, nagpapasalamat pa rin siya kahit papaano malayo na to sa mata ng ama. Sabay sila lumabas sa airport ni Rio at kanina pa niya to napapansing tahimik. Batid niya iniisip pa rin tong kapalit ng pagpili sa kanya. Choosing her means choosing not to see his real mother again, forever. Mukhang mas malala pa pala ang pamilya ni Rio kumpara sa pamilya niya. Sa emosyonal nga lang pero kapag physical na ang pinag-uusapan, tiyak na mas grabe ang kanyang pamilya. Sabay silang sumakay ng puting kotse na naghihintay sa kanila. Pamilyar sa kanyang driver kaya't alam niya kung sino nagpasundo sa kanila. Si Lolo? Nasa Puerto Rico, senyorita. Anong ginagawa niya doon? Nagkaroon po kasi ng engkwentro sa pagitan nila at ng mga Figueroa. Dinala niya roon si Miss Keira. Sino naman yun? Anak ni Alteo de Luca. Whoever they are, she don't know them. San mo kami dadalhin? Sabi ng Don, dalhin daw kayo sa bahay ng iyong ina. Sa rancho ko gustong umuwi. Ang utos ng Don ang masusunod. Anito na hindi naalis ang paningin sa daan. Nasa kanyang lolo nga ang katapatan nito. Kamusta ang pakiramdam mo? Biglang tanong sa kanya ni Rio. May bahid na ng pag-aalala ang mukha nito ng balingan niya. May nararamdaman ka ba? Si baby. Goodness! Dapat masanay na siya. Bakit nga ba niya nakalimutang may munting anghel na sa sinapupunan niya? Hanggang ngayon di pa rin siya makapaniwala. Pero grabing kasiyahan na ang ibinibigay noon sa kanya. Nang malaman niya ay parang siya na ang pinakamasiyang babae dahil sa isang magandang regalo na natanggap niya. Yet, she still doesn't know how to be a mother. Pakiramdam niya hindi pa talaga siya handa. Kahit na may mga anak ang kanyang mga pinsan, ni minsan di niya nagawang alagaan ng mga to. Dahil hindi naman siya mahilig sa bata. Vanessa, napakurap siya dahil sa pagpukaw sa kanya ni Rio. Are you okay? Oo, medyo nag-aalangan lamang ako. Bakit? You know, everything is now new to me. Going to be a mother, pakiramdam ko. Nanonood ako ng isang thrilling movie na nakakakaba at di alam ang mangyayari. It's scary. Inawakan ni Rio ang kanyang kamay. Same with me. I don't know anything about being a father. Pero isa lang nasisiguro ko, naaalagaan ko siya at ibibigay ang buong pagmamahal ko na kaya kong ibigay. Hindi ko akayaang matulad siya sa akin. I will make sure na hindi siya magkukulang. I will give her or him the love that her parents has to offer. I know you will too. You will get through this. Are you that ready? Ria chuckled. Hindi ko yan ipupula sa'yo nang hindi ako handa. But you said you did not. I was just kidding. Rio? Siyempre, ayokong sabihin hanggat hindi tayo ayos. Pero hindi ko inakalang sa isang puto ko meron na palang mabubuo. Kailan nangyari? Tanong niya. Sa pagkakaalala niya, 3 beses lamang silang nagsiping. Malapad ang ngisi ng binata habang nakatingin sa kanya. After we had sex that night at my room, sa guest room naman siya ninyo, you were sleeping so peacefully. Naisip ko gagawin ko na rin lang naman bakit di pa sa gabing yon. Kaya't sinamantala ko ng himbing ng tulog mo. I made love to you by myself, without your permission, cooperation. And? That's it. Akala ko nga mararamdaman mo Umuungal ka lang pero hindi ka gising. Siguro napapanaginipan mo rin yung ginagawa ko sa'yo. Natawa ito. Bastos ka? Singhal niya saka ito mahinang hinampas. Makakasuhan kita ng rape niyan. Gagawin mo? Hindi. Ano ako, tanga? Papakulong ko ang ama na magiging anak ko? Alam mo naman na kahit kailan, di naging buong pamilya ko. At gusto ko para sa magiging anak ko, hindi nila maramdaman na may kulang sa kanila. Rio smiled softly and caressed her cheeks. That's why I don't regret choosing you, Vanessa. I can get all the things that I want in the world, but I can never get someone like you. There's a lot of women in the world, indeed, but they will never be like you. At kahit pa pareho tayong di pa alam kung paano maging magulang, alam ko namang makakaya natin lahat, basta't magkatama lang tayo. Always remember that there is no you and me here now. There's only us. Together we can make it work. She smiled. Us. Together. Forever? Nandito na ho tayo, senyorita. Tumingin siya sa labas. Naghihintay doon ang kanyang ina at nakikita niya ang pangingilid ng luha nito. Nangurot ang kanyang noo na makita siya sa likod nito ang kanyang babaerong ama na nakasampay ang kamay sa balikat ng ina. Ano na naman kayang lason ang itinanim niya sa ulo ni mommy? Nagtatagis ang bagang na bumaba siya sa sasakyan. Hindi na niya hinintay pa si Rio. Naglakad siya palapit sa magulang at sa ama ang kanyang matalim na tingin. What are you doing here?
Vanessa, awat ng kanyang ina. Pumagit na ito sa kanila. Mag-uusap tayo? Bumaling siya sa ina. Di pa rin maalis ang galit sa mukha. Ma, I thought you knew better. Akala ko hindi mo natatanggapin ang lalaking yan. He is your father. Hindi siya naging ama sa akin. Dahil kung naging mabuti siyang ama, sana inisip niya ako. Inisip niya na may pamilya siya na masasaktan sa pinaggagawa niya. Naramdaman niya ang kamay ng binata na maplos sa kanyang likuran, kaya kahit paano gumaan ang pakiramdam niya. She feel like there is a knife stabbing her heart. Sobrang sakit ang nararamdaman niya habang inaalala ang pangungulila sa ama. Aaminin niya kahit minsan hindi niya naranasan na kahit kailan hindi binigay sa kanya ng ama ang buo nitong pagmamahal. Sobrang sakit iyon para sa kanya. She was not mad at her. Never. But she was mad on what he's doing. Anak, puno ng pagsisisi ang tinig ng ama. I am sorry. Alam kong hindi yun matatakpan ang lahat na nagawa ko, love, but I learned from my mistakes. Napaulit-ulit mong ginagawa. Ilan na namang sorry ang marinig ko sa'yo niyan. Sawang-sawa na ako sa mga paghingi mo ng tawad. Sawang-sawa na ako na papatawarin ka ni mommy tapos uulitin mo ulit. Gaano ba kahirap ang makontento sa isang babae, ha? Vanessa, Rio whispered. Do not stress yourself. Makakasama sa'yo. Tandaan mo may bata sa sinapupunan mo. It's our child and it's relying on you. Of course. She nodded and heaved a sigh to calm herself. Masama pa rin ang tingin sa kanyang ama. I don't want to see you. Lumapit ang ina niya. Anak, you don't have to push him away. Kailangan natin mabuo. She closed her eyes, shut. Napipika na siya sa paulit-ulit itong sabi na nauwiran lang sa wala. Once a cheater will always be a cheater, Mom. Bakit hindi mo na lang tanggapin na walang mabubuo dahil wala na talaga? Anak! She opened her eyes and saw her mom's eyes begging. But she knows better. Mas tiyak ito kapag nasaktan muli. Kaya kahit gusto niya, mas pipiliin na lang niyang sira na lang dalawa ng ina. Ikaw at ako. Nabuhay tayong wala siya. Sanay na akong walang ama. I have been living my whole life thinking that my father is dead. Bumaling siya sa ama at di pinansan ng sakit sa mga mata nito. Look at me. I'm already 28. Imagine my whole life without you for 25 years. Nakaya ko, di ba? So I think I don't need you. Vanessa, it was Rio, pero hindi niya to pinansin. Maging paghaplos ito sa kamay niya para pakalmahin siya, binaliwala niya. She wants to say everything she wanted to say na dapat matagal niya nang sinabi. Think about our baby, okay? Calm down. Alright. Again, she forgot. Humugot siya na malalim na hininga at pinakawalan yon. 3 beses niyang ginawa bago kumalma at nagsalita. As you know, I'm pregnant. As much as possible, ayokong ma-stress. For mom, you're welcome in this house, pero wag mo kong kakausapin. Hindi niya hinintay pa ang sasabihin ng mga to. Nauna na siya sa loob ng kanilang bahay. Sumunod sa kanya si Rio patungo sa kanyang silid. Nung naroon na sila, doon niya hinarap ang binata. Her hard face softened. Her eyes watered. Her heart aches. This is me when I'm not fine. Lumapit sa kanya si Rio at masuyo siyang hinalikan sa noo. I know, it's hard, but bear with him a little. For our baby, okay? Kapag kasal na tayo, hindi mo na siya makikita. I promise I can give you all my life and love. Hindi ko gagawin sa iyo ang ginawa ng iyong ama. Ikaw lang sa buhay ko. Ikaw at ang magiging anak natin. Muli siyang dinampian ng halik ni Rio sa noo, pababa sa kanyang matangos na ilong. At habang ginagawa ni Rio, sa kanya lang nakatingin to. She smiled. Di siya nakapagsalita pa nung sakupin nito ang mga labi niya, dahilan para mapapikit siya. Naramdaman niya ngumiti ito habang masuyo pa rin siya hinahalikan. Pwede kaya? Tanong nito sa gitna ng kanilang halikan. She frowned. Ano? Rio stopped kissing her and looked at her again. Nagpunta tayo sa England, pero wala man lang tayong moment sa kwarto ko. Alam niya kung anong ibig nitong sabihin, pero nagkunwari siyang walang alam. She wants to know how far can he go. If she act like she doesn't know, ano meron sa kwarto mo at kailangan ng moment? Tanong niya. Pinigil ang ngiti na gustong kumawala sa labi niya nang kumunot ang noon nito. Like, you know? What I know. Don't play with me. Alam ko ang alam mo. Humaplos ang palad ni Rio sa braso niya. Vanessa, I want you. Puno ng intensidad nitong saad sa kanya. She smirked. You want me? Gaano mo ka gusto? Tumiim ang tingin ng binata. I can give my whole life for that. Then, he cursed. Bago pa makapagsalita, marahas nang sinakop ni Rio ang labi niya. Ang mga palad hinahanap ang dulo ng kanyang suot na damit.
Wala siya magawa kundi ang tugunan ang mapupusok na halik ng binata. Maging siya gusto rin naman yon. Kay tagal na rin kasi nang huli silang nagsiping ni Rio. Bantayan mo si Vanessa, baka madulas. Paalala sa kanya ng kanyang ina na kanina pang pinapanood ang dalaga habang nakatayo to sa mabatong dalampasigan at palakad-lakad. Nak, baka mapano siya? Bakas sa tono nito ang pag-aalala. Nay, ayos lang si Vanessa, wag ko kayo masyado mag-alala. Aniya at napasulap din sa dalaga. Hindi mo naiintindihan kasi hindi ka naman buntis. Ani ng ina. Naglapag to ng mga plato sa mahabang mesa. Kailangan mag-ingat ang mga buntis, lalo na sa unang buwan pa lang ng kanilang pagbubuntis. Masyado kang mapamahiin, Nay. Mag-relax ka lang, okay? Hindi siya mapapano, trust me. Ilang ulit na nga ba niyang sinabi yan sa kanyang ina, pero di pa rin maalis dito ang pag-aalala. Sa 2 linggong yon, walang ibang ginawa ang nanay niya kundi punahin ang galaw ni Vanessa. Not in a bad way, but it's a little too much, lalo na't sensitive ang dalaga. Sometimes, he could not control Vanessa. Kakaiba kasi to sa ibang babaeng nagbubuntis. Hinahabaan na lang niya ang pasensya dahil mahal na mahal niya to. Sobra na kahit gaano pa to ka-sensitive, hindi siya susuko. He loves her so much. Pupuntahan ko lang ho siya. Mabuti pa para makapagkapunan na kayo at makapagpahinga na. Hindi maganda sa nagbubuntis ang nagpapagod. Tumango siya. Oho, Nay. Lumabas siya at nagtungo sa dalampasigan. Kung nasan si Vanessa, naabala pa rin namumulat ng mga shell. Di nito napansin ang presensya niya kaya't gano'n na lamang ang pagngiti niya nang marinig ang pag-awit ni Vanessa. She is a good singer, but she is in tune. Pinag-cross na lang niya ang kamay at pinanood ang dalaga sa ginagawa. Marami siyang napagtanto. Lahat ng hirap, sakit at sakripisyong ginawa niya, makita't makasama lang ang dalaga. She is worth everything. Hindi siya mag-aasawa sa panoorin to. Kahit pa kumulubot ang balat nito, kahit pumangit ang katawan, dahil sa ilang anak na bubuhay nila. No matter what happens, she still has Vanessa, his forever love, his future wife. Pearly shells on the ocean. Humarap to sa gawin niya at natigilan. Vanessa smiled as soon as her eyes laid at his. Hi! Bati nito sa kanya na para bang noon lang sila nagkita. Hello! Balik na bati niya. Nilahad nito ang 2 palad na may iba't ibang uri ng shell. I picked this so we can decorate our house. Lumapit siya sa dalaga. Talaga? Do you want to live near the beach? So you can pick all the shells that you want. That would be great, but I'm okay with me living in the farm. Do you want to live in the farm? Tanong nito sa kanya. Kahit saan pa tumira, basta't kasama ka at ang magiging anak natin. That's what matters the most. Vanessa smiled. I can't wait to live with you, Rio. Binitawan ni Vanessa lahat ng shells at yumakap to sa kanya. Ako rin. I can't wait to have a life with you and our future kids. Ria covered her eyes as they entered the garden. Natanaw niyang ilaw na nakapalibot sa hardin, pero di niya makita kung sino nasa loob nito. Hinawakan niya ang kamay ni Rio na nakatakip sa kanyang mga mata at napangiti. She can feel Rio's breath under her shoulder, his heartbeat on her back. Everything she can feel in Rio's touch. This is the first time that Rio is surprising her. After long weeks of preparation for their upcoming wedding, they never actually have time with each other. Masyado silang naging abala at ngayon sila magkakaroon ng oras. Pero di niya talaga akalaing isosurpresa siya ng binata kahit alam niyang pagod ito. Kailan mo to ginawa? Tanong niya habang humahakbang sila ng binata. Kanina lang, with the help of Roxy and Corina. Oh, they help you? Sila lang ata sa mga pinsan mong mabait sa akin eh. She laughed. Hindi pa rin nakakalimutan ng araw na makaharap ni Rio ang buong pamilya niya. Ani mo hahaturan ng binata ng mga tingin ng pamilya, lalo na ang lolo niya. Corina and Anisha were the only one who approached him and welcomed him. Kung meron si Everest, tiyak niyang grabe ang salubong nito sa binata, pero dahil sa isang kadahilanan, hindi ito nakarating. They're all like that. I hope you know. Of course, I'm just getting used to them, lalo na kay Isabel at Roxy. Roxy is nice, she countered. Hindi lang talaga siya lumalapit kapag hindi niya ka-close. Roxy is very aloof. Kahit kanino pa talaga hindi ito masyadong lumalapit. Na-adopt na sa pinsan niya ang salitang don't trust everyone. Pero sa lahat ng pinsan niya, si Roxy lang ang mas nakakakilala sa kanya. Growing up, Roxy was her best playmate, friend and human diary. Alam nitong lahat sa kanya but after what happened to Roxy long time ago, nagbagong tingin nito sa lahat dahilan para umiwas to sa iba. Rio kissed her back hair. Saka na natin pag-usapan. Ang mahalaga ngayon, masurpresa kita. Daan-daan siyang giniyan ni Rio patungo sa kung saan.
Ito ang nagsilbing compass niya sa bawat hakbang niya. Di ganon ka din ang pagkakatakip ng kamay nito sa kanya, kaya unti-unti niyang naaninag ang liwanag. Dahan-dahan inalas ni Rio ang kamay nito sa kanyang mata. Siya naman inaninag ang paligid dahil bahagyang nanlabo ang kanyang paningin. Napangiti siya na makita ang kabuuan ng paligid. Of course, man could not prepare something so romantic as that without help of a woman. Masyadong malayo sa taste ng lalaking nakikita niyang dekorasyon sa paligid. One table with white tablecloth under and 2 chairs facing each other. Sa gitna may puti at makapal na rosas at sa gitna ng rosas, 3 kandilang may iba't ibang taas. There's red and pink rose petals all over the black carpet on the ground. May hanging light sa puno na siyang nagbibigay liwanag sa paligid. Sa isang mesa malapit sa puno, ang pagkain ko kumpleto sa okasyong iyon. But to her surprise, 3 men in black suit just came in. May dalang instrumento at may iba't ibang laki. Would you like to dance? She smiled. My pleasure. Ang kaliwa nitong kamay sa bewang niya. Her left hand on Ria's right shoulder. Dumakong kanilang natitirang palad sa magkasalikop. They just stared and smiled to each other. She can see everything in Rio's eyes. Her happiness, her lifetime, and forever. His sparkling eyes were full of admiration and adoration towards her. She can see it all. This is our first date. Sa lahat ng beses na meron tayong oras, hindi natin naisip gawin to. Maybe because we love to spend our spare time in a steamy way. Ria joked. I am serious. Seryoso din ako namamanghang sabi ng binata. So, why do you think of this? I just thought I'd like to give you something that most girls would want before getting married. Ngayon kasi dalaga ka pa. Come on, may dalaga bang buntis? 1 buwan pa lang siyang buntis at di pa ganong halata, pero napapadalas ang paglilihi niya at mood swings. Hindi naman niya yun naramdaman para naapektuhan lahat na nakapaligid sa kanya. Natawa lang ang binata. Muling natahimik at sumabay sa musika na umubong sa mga instrumento. She's not familiar with every song and singer but she will know it when she heard it. Kung tamang hula niya, it's Bless the Broken Road. Narinig niya na yon sa isang kasal din noon pero hindi niya akalaing mas magiging romantic ang dating pag violin ang tumutugtog. Let God bless the broken road that led me straight to you. She does not have a beautiful voice but she don't know how to tune it. Nice for someone to hear. I like it. Thou how much I can sing to the song. Kasi hindi sa'yo bibigay ng Diyos ang taong para sa'yo kung hindi mo naranasang madapa. Lahat ng bagay sa mundo pinaghihirapan at hinihintay. Kapag nahanap mong taong yun, dun mo masasabi worth it lahat ng sakit. Kasi nariyan yung taong magbibigay sa'yo ng salitang habang buhay. She nodded. We already get through the hardships and bumpy ride. It's a roller coaster. I almost gave up. But look at us now. We're almost to the end. I know. Because you are worth everything. Kahit maghirap ako, kahit lumuhod ako sa libo-libong baga ng apoy, hindi kita susukuan. Kahit matigas ang puso mo pagdating sa pagpapatawad, hindi ako magsasawang suyuin ka. Even if you had that dangerous title in your head, I will always love you and accept you. Nasa simbahan ba tayo? Bakit may speech ka na? Because I want you to remember that. Every second, every minute, and hour, every day, I want to keep you in my mind that I forever love you. I love you too. Doon, sinelyohan niya na matamis at buong pagmamahal na halik ang binata. Vanessa was never a love believer. She never believes in forever. She once fall but got hurt, so she never tried. Sinira niya ang puso at pinigilang magmahal muli. Ngunit nang dumating si Rio sa buhay niya, akala niya hanggang sa angking kagapuhan lang nito siya magnanasa. Pero di niya akalaing lalalim pang pagkagusto niya rito. Sa pagdaan ng panahon, sinubok lahat sa kanila. They fell apart. People came in to ruin what they built, the love. She almost gave up and let go. Pero sa huli, si Vanessa at ang lalaking mahal niya naging mas matatag. Every person can commit mistakes, but that doesn't mean that they can't have a happily ever after. A second chance. A chance to be forgiven and a chance to move on. She moved on and let go. That's why she forgave not just Rio but also herself. The man in front of her not just gave colors to her dark life, but he touched even the hardest and deepest spot on her heart. And above all, she found herself and learned to love in her own version, so that she can love Rio without hesitation and with all her heart. 5 years later. Daddy! Mommy! Sabay napalingon si Vanessa at ang asawa niyang si Rio sa paparating nilang anak na si Rian. Kauuwi nito galing sa preschool. Yes, baby? Pinakita nito ang papel na may tatak na star. I got the perfect score. That's great, baby.
Inaplos ni Rio ang pisngi ng kanilang munting anak. I am very proud of you. So, can I get my present now? Pareho silang natigilan ni Rio. What present, baby? Tanong niya. A baby brother. Muli silang natigilan. Di nakapagsalita dahil di nila alam ang isasagot sa anak. Sabi niyo I can have a baby brother if I got the perfect score. When can I get a baby brother? Umaasa nitong tanong. Baby? Naparunok siya. Naghahanap na magandang sagot para sa anak. After Rian turned 1, she already planned to have another baby. Gusto niyang magkaroon ng kapatid ang anak at ayaw niya itong matulad sa kanya na nag-iisa lang. She wants to make Rian happy, pero mukhang maging anak ay pagkakaitan din ng kapatid. She suffered miscarriage 3 times. Last month ang huling pagkawala ng 2 buwan niyang dinadala sa sinapupunan. Alam niya hindi niya dapat sisihin ang sarili, pero tuwing iniisip niyang dahilan kung ba't nawala sa kanya ang 3 anghel, di niya maiwasang sisihin ang sarili. Babe, okay ka lang? Tumango siya pero hindi nakumbinsi ang asawa. Alam ito kung anong gumugulo sa isip niya. Nasaan si Rian? Kinuha na siya ni Yaya. What are you thinking now? I just thought, if I'm just being careful, we're not going into that conversation again, Vanessa. Ani Rio. It's not your fault. Siguro hindi pa oras para magkaroon si Rian ng kapatid. Mas mabuti kung dalhin natin siya kina Isabel para makalaro ang mga anak niya. Para mainggit siya. Rio, I don't want her to feel that she's alone even more. At least she can have a playmate. Then she'll ask us again why she couldn't have a sibling. Rio sighed in defeat. Okay, fine. Di na ako makikipagtalo sa'yo, but I just want you to not blame yourself ever again. Promise me you won't ever blame yourself. Pero hindi pa rin niya alam kung... Mommy! Rian's happy face pumped in front of them. Why are you sad? Because I could not give you the present that you always wanted. That's okay, Mommy. Claude is my brother. Claude is the son of Carl. Magkaedad lang anak niya at anak ni Carl pero mas matanda si Rian ng 2 buwan. Nag-iisa ring anak si Claude at tuwing wala itong kalaro, pumupunta to sa bahay nila para makipaglaro kay Rian. He said I can call her brother. Really? Do you want to invite him over? Umiling ang anak. Why? I want to play with you and Daddy. She smiled and looked at Rio. Okay, Mommy and Daddy will play with you. Yay! Rian jumped. Parehas na hinila ng kanyang anak ang kanilang tigisang kamay at nagtungo sila sa garden. Doon nakipaglaro ang kanilang anak. Hapon na nang sila'y matapos sa pakikipaglaro kay Rian. Dinalaw to ng antok at nag-aya ng matulog. Buhat ni Rio ang munti nilang prinsesa. Ang ulo nito'y nakasubsob na sa balikat habang kinukusot ang mga mata. His wife, Vanessa, went to the kitchen to get herself a drink. Na makapasok at makarating sa maliit nitong kama, dahan-dahan na naging pagbaba niya sa tulog na niyang anak. Mahimbing ang tulog ng anak nila at pinagmamasdan niya ang munti niyang prinsesa. Rian is a carbon copy of Vanessa, her nose, lips, and the shape of her face. His smile, the way she talk and move, kuha lahat sa asawa. Ang kanyang kulay brown at brunette na buhok lang ang lamanan nito. Nevertheless, Ria loves the fact that Rian is more like his wife. Hindi niya pagsasawaan ng mukha na mag-ina niya. He'll do everything for his family to make them happy and feel contented. Tinanggal niya sa isip ang asawa at ang pag-alinlangan na iiwan niya rito. Kahit pa 5 taon pa lang ang pagkasama nilang dalawa, pinatunayan niya ng tapat siya sa asawa. Because I love both of you so much that I can't think of any reason to break your heart, not even a bit. Bulong niya habang pinagmamasdan niya ang mahimbing niyang anak. He looked at her for a couple of seconds before deciding to go out of the room and looked for his wife. Nasa balkonahin kanilang kwarto ng asawa at malalim na naman ang iniisip. Mula sa likuran hinagkan niya ito. What is it again? Naging malalim ang pagbuntong hininga ng asawa. Hindi ko pa rin kasi maalis sa isip ko ang sinabi ni Rian. Kumawala ito sa bisig niya at tumarap sa kanya. Her eyes stared at his. Kung kailan huli na? Rio, hindi na ako bumabata. Mahal, it's not something we can just get. Kailangan natin yun paghirapan. I know you want Rian to feel not alone and I want that too. I know what it feels like to be alone. Wala kang kalaro. Wala kang makakasama sa lahat ng bagay. Nothing to share. Nothing to call as your sibling. It's hard. Hinila ni Rio ang asawa at mahigpit na niyakap. Di man niya alam pakiramdam ng walang kapatid. Malaki ang simpati niya kay Vanessa. Kung nasasaktan to, nasasaktan din siya. Kapag okay ka na, susubukan ulit natin.
Aniya para pagaanin ang loob nito. How about going back to your personal doctor and to try another pregnancy session? I'll do that. Vanessa hugged him tightly. But for now, I need your hug. Nanlalambing ka na naman. Di ka pa nga okay eh. Biro niya. Umingos ang asawa. Yakap lang. Hindi ang kung anong nasa isip mo. He chuckled. I know. I am just kidding. Inirapan siya ng asawa. Pasalamat ka, mahal kita. Mahal din naman kita eh. Inalikan niya ang asawa at buong puso naman siya nitong tinugon. For 5 years of being with Vanessa, he experienced everything. Mas maraming bagay ang natutunan niya sa buhay mag-asawa. I love you the most. He kissed her forehead. Always remember that. Kahit pumuti ang buhok natin pareho, kahit uugod-ugod na tayo, kahit naka-wheelchair na ako at nakatungkod ka na, I will love you still. Naningkit ang mata ng asawa. Animoy sinusuri siya. How do you prove it? Umakto siyang nag-iisip. How can I prove it? Mas nilapit niya sa asawa ang halos isang dipa na ang layo ng kanilang mga labi. Like this? Rio planted a soft and passionate kiss on his wife's lips. Yun lang? Animo ay pabitin nitong tanong sa kanya. Siyempre, meron pang bukas, makalawa at sa mga susunod pang mga araw. Hindi ako magsasawang halika ng mga labing yan. Vanessa smiled. Sundan na natin si Rian. Doctor said after 3 months, baby. Ikaw na lang nakakakilala kung kailan niyang magtiis na hindi makipagtalik. Weird ka talaga. Your health is more important. I am too big for you. For now, kapag nagbigay na ako ng go signal si Doc, I will ravish you. Just wait. Vanessa let out a playful smirk. I will mark my calendar. No, Claude. That's not how you play cooking. Halata sa anak niyang naiinis to sa kalaro. Hindi tunay na food yan. I want to eat real food. Nagdadabog na ani ng batang si Claude. Sumenya siya sa katulong nila upang ihanda ang pagkain ng dalawa. Carl and his son visit them early in the morning for a business meeting. Tulog pang anak niya pero dahil dinalo to ni Chad, sa kwarto niya nagising na rin to. Pasensya ka na kay Claude, sabi ni Carl. He just loved to eat. That's okay. Welcome na welcome siya sa amin. Carl heaved a sigh. Napansin niya ang pagtamlay nito. Simula kasi nang iwan to ng asawa nang mamatay ito. Dahil doon halos malugi ang kumpanya. Mabutit marami tong kaibigan na tumulong upang bumalik sa dati ang Sandejas Corp. Gayunpaman ay batid niyang malungkot pa rin to sa nangyari. Sino ba namang makakabangon agad kung sakaling iwan ng asawa? Hindi niya ma-imagine ang sakit ng lungkot noon. Sana hanggang sa mag-teenager sila magkasama pa rin sila. You mean, nangingiting ani Carl? Bumalik to sa dating Carl na kilala niya. Alam niya kung anong nasa isip nito. Gusto mo na silang magkatuluyan hanggang dulo? Nagkibit balikat siya. Well, if that's what's gonna happen, then why not? Aniya. Gwapo si Claude. Magandang anak ko. Perfect match. Itutuloy nila ang love story natin. Wala naman tayong naging love story. Kumbaga sa isang istorya, ikaw ang panira sa pag-iibigan ng dalawang bida. At least I know when to give up. Nagtawanan sila. But look at you now. Wika ni Carl. Masaya sa buhay. Because I found the one? Lucky you. Sure I am. Buong pagmamalaki niya. Bumaling siya sa direksyon ng kusina na mahagip niya ang pamilyar na bulto. Napangiti siya habang pinagmamasdan si Rio na abala sa pagluluto ng kanilang agahan. I just someone worth keeping for? Kung sinukuan siguro niyang asawa, baka hanggang ngayon miserable siya. Baka walang kulay pa rin ang buhay niya. Si Rio nagbigay kulay sa madilim na kwento ng kanyang buhay at mas kuminang yon nang dumating si Rian sa buhay nila. Alam niya hindi pa rito natatapos ang kwento nila dahil natitiyak niyang marami pang pagsubok ang darating sa kanila. But with Rio and Lian on her side, hindi siya makakaramdam ng pangamba dahil alam niya hanggang dulo, naroon ang asawa niya para samahan siya. Dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Vanessa at Rio. Sana po'y nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon. Mula po sa pusong pasasalamat ni Ramea TV at nag-iiwan po ng paalala, palagi po tayo mag-iingat. Kung wala pong mahalagang gagawin sa labas, manatili na lang po sa bahay. Lalo na po ang mga anak natin, huwag hayaang nasa labas ng tahanan. Muli po, maraming salamat and God bless everyone.